Facebook friends, tinake down ang 200 pages, accounts at groups sa Facebook at Instagram. Ang dahilan, coordinated inauthentic behavior sa social media sites na nakaka-mislead daw sa iba. Hindi raw ang content mismo ng mga page ang dahilan kaya sila tinatanggal, kundi dahil may ginamit daw ng mga fake account ang mga nasa likod ng mga page para i-misrepresent ang kanilang sarili. Sa investigasyon daw ng Facebook, may kinalaman ito sa network na inorganize ni Nick Gabunada, isa sa mga tumulong sa social media campaign ni Pangulong Duterte noong eleksyon 2016. Sabi naman ni Gabunada, totoong member siya ng maraming FB groups dahil sa pagtulong niya sa Duterte campaign noong 2016. Member pa rin siya ng maraming grupo dahil patuloy ang diskusyon kung paano susuportahan ang presidente. Itinanggi ni Gabunada na may inorganize siyang network para sa mapanlinlang na gawain. Hindi rin daw siya nagpapakalat ng fake news. Isa pang hot topic online ang pagkakaaresto kay Rappler CEO Maria Ressa pagdating niya sa airport kanina. This time, ang kaso niya paglabag sa anti-dummy law dahil yan sa accusation ng foreign ownership sa Rappler. Dati nang itinanggi ng Rappler ang akusasyon, 90,000 pesos ang binayarang bail ni Ressa. Ito na ang 7th time na nag-bail siya para sa iba't ibang kaso. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, dumaan sa due process ang kaso at nakitaan ng probable cause para ipaaresto ang veteran journalist. Hindi raw pwedeng may special treatment kay Ressa dahil pantay-pantay ang lahat sa batas. Sa Zambales naman, natagpuan ang 4 strains ng plastic-eating bacteria. Sabi ng mga researcher ng UP Department of Biology, makatutulong daw ito sa problema natin sa plastic pollution. Nakakaya raw kasi ng bakterya na tunawin ang resistant material ng mga plastic. Base rin sa kanilang pag-aaral, nakatutulong daw sa growth ng bakterya ang natural alkaline sa Puon Bato Spring kung saan na-discover ang bakterya. Sa isang report naman ng United Nations Environment Program na inilabas noong 2018, kalahati ng mga basurang plastic sa mga karagatan sa buong mundo abay galing lamang sa 5 bansa sa Asia. Isa rito ang Pilipinas. From Zambales naman, pag-usapan natin ang Boracay. Pagkatapos ng kalahating taong rehabilitasyon nito last year, number 9 ang White Beach ng Boracay sa top 25 beaches sa Asia. Base po yan sa 2019 Traveler's Choice Awards ng travel website na TripAdvisor. Sa darating na Holy Week, abay aabot sa 60,000 tourists ang nakaschedule na pumunta. Pero aminado ang hepe ng nag-iisang government hospital sa Boracay, kulang sila sa gamit sakaling magka-emergency. Kapag malala ang kaso ng pasyente, kailangan pang itakbo sa ospital sa Kalibo, Aklan na nasa 3 hours ang layo. Nanghihiram din ng ospital ng ambulansya mula sa munisipyo. Aminado naman si DNR Secretary Roy Cimatu na marami pang kailangang gawin sa isla. And sa Boracay pa rin po, nakabonding ng ilang diver ang isang butanding para talagang naghintay ang butanding sa favorite diving spot ng mga diver. Pagbaba ng mga diver sa dagat, kasama nilang lumangoy ang dambuhalang butanding, ilang minuto rin ang itinagal ng special bonding ng butanding sa mga diver. And speaking of special, nag-trending ang final episode ng My Special Tatay. Tagos sa puso ang matitinding tagpo sa palabas. But of course, in the end, happy ending pa rin ang life story ni Boyet, Aubrey at Baby Angelo. Pero ang tambalang Bobri o Rit Ken mukhang ayaw pang magpamiss sa kanilang fans. Bukas bibida sina Ken at Rita sa special episode ng Wish Ko Lang. Tinanong ng GMA News ang netizens, pabor ba kayong iban sa EDSA ang mga UV Express na may provincial route para gumaan ang traffic, gaya ng pinaplano ng MMDA? Sabi ng isang netizen, tila pinag-iinitan ata ang mga provincial PUV dahil bago yan, plano na ring tanggalin ang mga provincial bus terminal sa EDSA. Sabi ng isa pa, kulang na lang ideklarang bawal ang mga taga-probinsya sa EDSA. Kung yung EDSA na lang daw kaya ang ilipat sa probinsya.
Comment naman ng isa pang netizen, hindi siya makapaniwalang nagpo-propose ang MMDA ng organized at sistematikong suffering para sa mga commuter. Heto pa, isang suggestion rin, mag-bike at maglakad na lang sa EDSA at huwag nang padaanan sa kahit anong sasakyan. Paliwanag naman ng MMDA, ang objective kasi ay lahat ng PUV na galing sa probinsya ay hanggang sa outskirts lang ng Metro Manila. LTFRB din daw ang magkakat ng ruta. Katuwang lang daw ang MMDA sa implementation. Kayo mga kapuso, anong masasabi nyo? Feel free to comment below. At para po sa iba pang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Rida Reyes. Click the share button now.